Kung di mo kayang ayusin yan in the next 10 minutes, consider this your last day. Matalim ang boses ni Edmond habang nakatayo sa gitna ng glass conference room. Hawak niya ang tablet at paulit-ulit niyang ini-slide ang screen na para bang bawat pagkakamali ay personal na insulto. Sir, I'm already fixing the bug. Nauutal na sagot ng lead developer. You've been fixing it for 2 days. Alam mo ba kung ilang milyon na mawawala sa atin kapag na-delay pa to? This is basic. Kung di mo kaya, I'll find someone who can. Natahimik ang buong team. Kahit ang malamig na air conditioning, tila hindi sapat para pagaanin ang bigat ng presensya niya. Ilang sandali pa, may narinig na mahinang pag-iyak sa hallway. Napatigil si Edmond. Kumunot ang noo niya at agad siyang lumapit sa pinto. Binuksan niya ito nang mariin. Excuse me? Why is there a child here? This is a workplace, not a daycare. Sir, pasensya na po. Wala po magbabantay sa anak ko ngayong morning. Ihatid ko na po sana sa lobby. Nahihiyang sagot ng babae. Nagangat ng kilay si Edmond. Then hurry. Next time, don't bring a kid inside the executive floor. Naintindihan? Opo, sir. Sorry po. Isinara niya ang pinto. Umiling siya habang naglalakad pabalik sa mesa at pinupunasan ng invisible dust sa sleeve ng suit jacket niya. See? That's exactly what I avoid. Noise. Distraction. Walang lugar para sa ganyan dito. Huminga siya ng malalim. Meeting dismissed. Send me the corrected patch before lunch. No excuses. Isa-isang nagsilabasan ng mga empleyado. Halos hindi makahinga hanggang sa makalayo sa presensya ni Edmond. Pagkasara ng pinto, tumayo siya ng tuwid. Hinagod ang sentido. Pinisil ang tulay ng ilong na parabang gusto niyang burahin ang buong umagang yon. Kasabay ng paghinga niya, nag-vibrate ang phone sa bulsa. Napatingin siya sa screen at lalo siyang nainis. Pinindot niya ang answer button. Yes, Dad. Narinig niya agad ang masiglang tinig ng ama. Edmond, anak! When are you coming for dinner? Your mother prepared something special. And we need to talk. Umikot ang kanyang mata. Kahit hindi siya nakikita ng kausap. I'm busy. Alam mo yan. You're always busy. Anak, you're 28. Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakaanak? Your cousins already have families. Even your younger sister. Dad, I don't need children. I don't want children. Nakakaistorbo sila. They're loud, messy, unpredictable. Hindi ako gagawa ng gulo sa buhay ko. May saglit na katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita ang ama. You're not getting any younger, Edmond. At hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera mo. You need an heir. Humigpit ang hawak niya sa telepono. I built a multi-billion empire. I don't need a child to validate anything. And please, stop bringing this up. Anak, I have a meeting. Goodbye. Pinutol niya ang tawag bago pa makasagot ang ama. Ilang segundo siyang nakatayo lang doon at nakatitig sa phone na parang may atraso rin ito sa kanya. Pagbalik niya sa opisina, dumaan siya sa hallway kung saan naglalaro ang pamangkin niya ng building blocks, kasama ang nani at 2 empleyado na humahanga sa bata. Pagdaan niya, biglang tumahimik ang 3. Mabilis na kinubli ng bata ang laruan at kumapit sa nani. Nagtaas ng kilay si Edmond. What are you all doing here? Sa staff lounge. Nandun, 2 floors down. Sorry po, sir. Saglit lang po kaming nagpapahinga. Medyo mapili po kasi si Liam. Paliwanag ng yaya ng bata. Tumingin si Edmond sa bata. Then keep him quiet. Umatras ang bata at halos lumubog sa yakap ng yaya nito. Og po, scary si Tito. Bulong ng bata na akala nito mahina lang, pero sapat para marinig ni Edmond. Pagkalipas na ilang linggo, bumagsak sa headlines ang pangalan na Edmond Villasiran. Kahit na sinikap ng legal team niyang pigilan ang paglabas ng balita, kumalat pa rin sa social media ang drone footage ng isang ilog
na tinatayang nadumihan dahil sa isang proyekto ng kumpanya. Hindi siya nasangkot direkta, pero bilang CEO, siya ang unang binato ng sisi. Maglaylaw ka muna, Edmond. Payo ng PR director niya sa isang emergency meeting. Let us handle the press. Just disappear for a while. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng payo. Pero sa huli, napilitan siyang sumunod. Pagkalipas ng 2 araw, sumakay siya ng van patungong probinsya. Isa itong maliit na bayan sa Quezon, kung saan may rest house ang pamilya nila. Pagdating niya roon, inilibot lang siya ng caretaker. Sir, nalinis na po lahat. May kuryente, tubig at wifi. Medyo mahina nga lang po. Wifi? Gaano kahina? Malamig niyang tanong. Mga 2 bar lang po kapag umaga. Wala po kapag umuulan. Napapikit na lamang siya sa inis. Fine. Just make sure the generator's working. Naglalakad siya sa may bakuran nang may narinig siyang tawanan sa likod ng bahay. Nang lingunin niya, 3 bata ang nakaupo sa damuhan. Nilagyan ng isang batang babae ng bulaklak ang buhok nito. Ang isa naman ay abala sa pagguhit sa lupa gamit ang patpat. At ang batang lalaki, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ano ginagawa niyo dito? Agaw pansin niya sa mga ito. Biglang nagtayuan ng 3. Good morning po. Masiglang bati ng isa. Dito po kami nakatira sa kabila. Sabi ni Mama bagong lipat daw po kayo? Hindi ako nakatira dito. Temporary lang. Ngumiti pa rin ang batang babae. Ako po si Kiana. Siya po si Kira. Tapos si Kian. Triplets po kami. Good for you. Malamig na sagot niya. Pero bawal pumasok dito. Private property to. Pasensya na po. Sabi ni Kira sabay hatak sa mga kapatid. Alis na po kami. Ngunit bago sila makalayo, biglang napahinto si Kian. Sir, may nahulog pong papel sa folder niyo. Nang tumingin siya, napansin niyang may lumipad nga palang dokumento mula sa folder niya. Bago pa niya mapigilan, pinulot na ng bata at inabot sa kanya. Salamat. Welcome po, scary sir. Mabilis na sabi ni Kian bago tumakbo. Naiwan si Edmond na nakatayo. Scary? Paulit-ulit na nag-echo sa isip niya ang salitang yon. Kinabukasan naroon na naman ang 3. Nakaupo sa may bakod at nakasilip habang kumakain ng tinapay. Wala kayong bahay? Tanong niya na makita silang nakatingin sa kanya habang nagkakape. Meron po, pero masarap po kasi ang amoy ng kape niyo. Hindi to cafe. Pwede naman po kami bumili, may pera kami. Ngumisi si Kian. Hinugot ng bata ang isang lukot na 20 pesos mula sa bulsa. Oh, bayad po. Napabuntong hininga si Edmond. Di ko kailangan ng 20. Di libre po pala. Tuwang-tuwa ang bata. Kuya, may kape tayo. Wala siyang nagawa kundi pumikit at maglakad papasok sa bahay. Pero bago niya maisara ang pinto, sumilip si Kiana. Sir, pwede po kami maglinis ng garden niyo para may silbi kami. Di ko kailangan ng tulong. Sayang naman po, marami pong damo pangit tingnan. Fine. 1 hour, then leave. Sabi niya sa huli. Mabilis na kumilos ang 3 na parang mga bubuyog sa paligid. Ang isa nagwalis, ang isa nagayos ng paso. At ang isa naman nagtanim ng mga wildflower. Ilang beses niyang sinubukan magtrabaho sa loob ng bahay pero hindi maiwasang mapatingin sa mga bata. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Kiana yon. Sir, may tubig po kayo? Nainitan po si Kira. Napilitan siya ibigay ang isang bote mula sa ref. Uling beses na to ah. Thank you po, ang bait niyo po pala. Kala namin masungit kayo. Nagtaas lang siya ng kilay at sinarado ang pinto. Pero bago pa man siya tuluyang makabalik sa mesa, napansin niya ang bahagyang nakangiti na siya. Kinagabihan, nasa porch siya. Nagbabasa ng email galing sa PR team nang may marinig siyang pamilyar na tawa. Sumilip siya sa labas. Naroon ulit ang triplets na naglalaro ng taguan kahit madilim na. Muwi na kayo ah. Sabi niya mula sa hagdan. Tumigil sila pero ngumiti lang si Kian. Gabi na po kasi. Mas maganda maglaro kapag gabi. Delikado.
Bakit po? May aswang po ba dito? Wala, pero baka madapa kayo. Tulungan niyo na lang po kami maghanap. Sabat ni Kiana, saka nagtago sa likod ng puno bago pa siya makatanggi. Napailing si Edmond. Pero bago pa niya namalayan, naglakad na siya papunta sa hardin at ilang minuto narinig niya ang mahinang halakakan ng bata sa likod ng paso. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Found you. Napaigtad si Kiana, pero imbes na matakot, ngumiti ito. Sir, galing niyo. Marunong pala kayong maglaro. Kinabukasan, bumalik sa dating ritmo si Edmond. Maaga siyang nagkape, nagbukas ng laptop, at nagbasa ng mga ulat mula sa PR team na abala sa pag-restore ng imahe ng kumpanya. Ngunit kahit anong focus niya, hindi niya maalis sa isip ang tatlong batang halos araw-araw dumadaan sa bakod ng rest house. Una, nag-aabot ng bulaklak. Kinabukasan, nag-iiwan ng mangga. Hanggang sa sumunod na araw, ginawang playground ng mga ito ang paligid ng bahay. Sa una, tiniis niya pero habang tumatagal, lalo silang nagiging mas makulit. Sinusubukan niyang tapusin ang report sa laptop nang may marinig siyang lagasdas ng tubig. Nandoon ang triplets at naglalaro ng hose sa harap ng garden. Basang-basa pati ang mga paso ng halaman niya. Hoy, anong ginagawa niyo dito? Biglang nagtayuan ng tatlo na para mga batang nahuling nagnanakaw ng candy. Sir, naglilinis lang naman po kami ng halaman niyo. Di niyo kailangan linisin yan. May caretaker ako. Pero sabi ni nanay, dapat laging malinis para hindi magkasakit. Tinutulungan lang po namin kayo. Sabat ni Kian. Di ko kailangan ng tulong. At huwag yung babasay na mga pasuko ulit. Tumahimik lang ang tatlo. Pero halata sa mukha ni Kiana na hindi ito sang-ayon. Sorry po sir, di na po mauulit. Nagdesisyon siyang kausapin ang mga magulang nito. Lumabas siya ng gate at tumungo sa kabilang bahay na isang lumang dalawang palapag na may balkonaheng puno ng halaman. Kumalabog ang dibdib niya habang naglalakad. Hindi siya sanay na makipag-areglo sa ganitong bagay. Pagkatok, ilang segundo lang bago bumukas at doon siya napatigil. Si Almira ang bumungad, ang huling taong inaasahan niyang makikita sa bayang yon. Nakasuot ito ng simpleng duster at nakapusod ang buhok nito, pero hindi nagbago ang matapang na mata nito. Edmond Villaseran. Sabi nito at bahagyang napataas ang kilay. Hindi ko inaasahang dito ka mapapadpad. Sandaling natahimik si Edmond. Ikaw ang ina ng mga batang yan? Bakit may reklamo ka? Di mo ba alam kung gaano sila kakulit? Araw-araw silang nasa bakuran ko. Basag na yung mga pasuko kagabi. You should keep them inside your property. Bata lang sila, Edmond. Hindi naman siguro katapusan ng mundo kung may natapakan silang halaman. Hindi mo alam ang disiplina. Kundi mo kayang turuan ng mga anak mo ng boundaries. Boundaries? Putol ni Almira. Sabihin mo nga, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magturo tungkol sa boundaries? Kung ayaw mo maingayan dahil sa mga bata, magpatayo ka ng mas mataas na bakod. Di mo ba ako pwedeng kausapin na mas maayos? Sinubukan niyang pakalmahin ang boses. Ngunit nagkibit balikat si Almira. Ayos naman ako kausap. Pero hindi ako yaya ng buong barangay. 3 lang ang anak ko. At mababait sila maliban na lang kung may umaas na dyan na parang siya lang may karapatang huminga. Di ka talaga nagbago, no? Palaban pa rin. Hindi rin naman nagbago ang ugali mo. Mabilis na sagot nito. Naalala niya ang mga gabing magkasabay silang nag-aaral sa library noon. Kung paano siya unang na-inlove sa tapang ng babaeng hindi natitinag kahit sabay na pinag-aaral at nagtatrabaho. At kung paano siya umalis nang hindi man lang nagpaalam nang dumating ang oportunidad sa Singapore. Tumikim si Almira. Saka binuksan ng mas malaki ang pinto. Kung tapos ka na, aalis na ako. May lalabhan pa ako. Ngunit bago pa siya makalakad, narinig nila ang boses ni Kiana. Mama, nandito pala si Sir Edmond. Sumulpot ang tatlo at may dalang plastic na puno ng santol. Sir, ibibigay po namin sa inyo. Masiglang sabi ni Kira. Tumingin si Almira sa mga anak. Hindi agad nakasagot si Edmond. Di ko kailangan to. Libre po. Hindi na po kayo magagalit sa amin, ha? Fine. Thank you. Ngumiti ang triplet sabay sabing,
Yehey! Bago tumakbo papasok ng bahay. Nag-aayos si Edmond ng mga papeles sa veranda ng rest house. Nang mapansin niya si Almira sa kabilang bakuran, nakasabit ang mga nilabahang kumot nito sa alambre. At ang tatlong bata naglalaro ng habulan sa ilalim ng araw. Napahinto siya sa ginagawa. Pilit pinapawi ang kung anong kumikirot sa dibdib habang pinagmamasdan silang mag-iina. Sir Edmond, gusto niyo po ulit na santol? Hindi, salamat. Mabilis niyang tugon. Saka bumalik sa mga papeles. Ngunit ilang sandali lang narinig niya ang halakhakan ng mga bata. Nang araw ding yon, muling nagtagpo ang landas nila ni Almira sa maliit na palengke ng bayan. Bit-bit nito ang basket ng gulay, habang siya naman bumibili ng kape. Pareho silang napatigil. Hindi ko akalaing marunong ka mamalengke. Tumaas ang kilay niya. Hindi naman ako laging nasa opisina. Minsan, kailangan ko rin ng normal na kape. Hindi yung imported na walang lasa. Wow, wow, wow! Mr. CEO buys from the local market. Progress yan, ha? Hindi ko kailangan ng approval mo. Malamig niyang sagot. Di ko rin naman binibigay. Sagot nito sa katumalikod. Ngunit bago pa ito tuluyang makaalis, naunahan siya ng dila. Almira, ba't mo tinuturuan ng mga anak mo na lumapit kung kani-kanino lang? Natawa si Almira. Hindi ko sila tinuturuan na lumapit kung kani-kanino. Tinuruan ko silang maging mababait. Kung napili ka nila lapitan, baka may nakita silang mabuti sa'yo na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Hindi nila alam kung anong klaseng tao ako. Bata sila, Edmond. Hindi nila kailangan ng dahilan para magustuhan ka. Napasinghap siya at saglit na walang nasabi. Walang dahilan. Tama ka. Kasi ko alam nila. Naputol ang boses niya. Lumapit si Almira at pinakatitigan siya. Kung alam nila ang ano. Kung alam nila kung gaano kadelikado lumapit sa isang tulad ko, siguro iiwas sila. Matapos ang araw na yon, paulit-ulit sa isip ni Edmond ang mukha ni Almira. May kung anong iritasyon sa dibdib niya sa tuwing maaalala ang ngiting yon. Yung kumpiyansang hindi natitinag kahit siya pa ang kaharap. Mula sa terrace ng rest house, tanaw niya ang kabilang bakuran. Doon muling nagtatakbuhan ng mga bata, na tila walang kapaguran, tila walang problema sa mundo. Isa itong eksenang kailanman hindi niya mauunawaan. Nang gabing yon, habang nakaupo siya sa harap ng laptop at tinatapos ang ulat para sa board, narinig niya na naman ang tawanan mula sa labas. Nagpigil siya ng buntong hininga. Pero nang marinig ang tunog ng bola na tumama sa pader, isinara niya agad ang laptop. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Diba sinabi kong huwag kayo lumapit dito? Malamig niyang tanong. Tumigil ang bata sa ginagawa. Hawak ni Kian ang bola. Sorry po sir, natapon lang po, di po namin sinasadya. Laging hindi sinasadya. Kung di kayo marunong mag-ingat, huwag na kayo maglaro dito. Sir, wag po kayong magalit. Sabat ni Kira at may dalang mangga. Ayan po, peace offering. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis na lang. Di ko kailangan ng mangga. Gusto ko lang ng katahimikan. Ngumuso si Kiana pero hindi sumagot. Tahimik silang umalis, bit-bit ang bola. Naiwan si Edmond sa labas at nagkamot ng sentido. Dumaan siya sa harap ng bahay ni Almira. Wala siyang intensyong makipag-usap. Pero nang marinig niyang may kaluskos sa loob ng bakuran, napahinto siya. Si Almira yon na may hawak na walis. May problema ka na naman ba? Tanong nito nang mapansin siyang nakatayo sa labas. May problema talaga ako. Yung mga anak mo, araw-araw, parang kanila na rin ang bakuran ko. Aba, pasensya na po, Sir CEO. Hindi ko alam na pag-aari mo pati hangin sa paligid. Sagot nito habang patuloy na nagwawalis. Pinilit niyang wag mapikon. Almira, disiplina lang naman ang sinasabi ko. Kung bata, dapat tinuturuan ng limitasyon. Ngumiti ito ng mapakla. Limitasyon o takot? Baka kasi masyado kang sanay na lahat ng tao lumalayo sa'yo, kaya akala mo disiplina yon. Napatigil siya. You don't know what you're talking about. Talaga ba? Ha? Alam mo ng college, sabi mo gusto mo magkaroon ng malaking pamilya, na gusto mong palibutan ng maraming bata yung bahay mo. I was young.
At noon hindi ko pa alam na magulo ang mga bata. Di ko alam na kaya nilang sirain ang tahimik na mundo mo. Hindi bata ang sumira ng mundo mo, Edmond. Ikaw. Hindi siya nakasagot. May kung anong mabigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano sumagot ng tama. Isang araw, nang binubuksan niya ang gate para lumabas, sinalubong siya ng triplets. Sir, pwede po ba kayong sumama? May hinuhuli po kaming tutubi. Wala akong oras sa ganyan. Pero ang ganda po, kulay asol. Baka gusto niyo makita. Sabi ni Mama, bihira daw po yung ganon. Hindi ako interesado. Pero bago pa siya makalakad, biglang inabot ni Kiana ang palad niya. Sir, hindi naman po namin gusto kayong inisin. Kala lang po namin malungkot kayo. Parang may humawak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya agad nakapagsalita. Ngumiti lang ang mga ito bago tumakbo pabalik sa hardin. Habang lumilipas sa mga araw, hindi napansin ni Almira na unti-unti nang nagiging bahagi ng paligid nila si Edmond Villaseran. Noon, bawat tunog ng sasakyan nito sa labas, nagbabadya ng sermon. Ngayon kapag dumarating ito, may isa sa mga bata na agad kumakaway. At kung minsan, bahagya na lang itong sumisimangot bago bumalik sa pagbabasa. Minsan, nadaanan niya ito sa tindahan. Bitbit ni Edmond ang 2 kahon ng gatas at ilang tinapay. Nang magkatinginan sila, nagkibit-balikat lang ito. Baka kung ano iniisip mo, dito para sa inyo. Ngumiti lang si Almira. Di ko naman sinabing galing sa konsensya mo. Ngumiwi ito bago tuluyang umalis. Simula noon, kapag dumadaan si Almira sa harap ng rest house, nakikita niyang bukas na ang gate. Minsan may mga bata pa nakaupo sa veranda. Tahimik na kumakain ng tinapay, habang si Edmond nagkakape. At sa tuwing matatawa ang mga bata, napapansin niyang hindi na rin sumasakit ang ulo ng binata. May mga gabing nadadaanan niyang nakaupo ito sa harap ng bahay, habang si Kian nagsasalaysay ng kwento tungkol sa mga diwata at si Kira naman gumuguhit ng bulaklak sa lumang notebook na ibinigay nito. Hindi ka na pala allergic sa ingay. Biro ni Almira minsang isang gabi na nasalubong niya ito. Depende siguro kung kaninong ingay. Ganon? So selective ka rin pala. Hindi ako selective. Mas sanay lang siguro ako ngayon. May kakaibang lamig sa tinig nito, pero may halong lambing na matagal niyang hindi naririnig. Dumilim ang langit. Mula sa labas ng bintana, tanaw ni Almira ang pag-ikot ng malalakas na hangin. Bumubuhos ang ulan, bawat kidlat nagliliwanag sa paligid ng bahay. Mga anak, dito lang kayo sa loob, huwag kayong lalabas ha? Sabi niya, habang isinasara ang mga jealousy. Tumango ang dalawa na sina Kiana at Kira, pero napansin niyang wala si Kian. Kian? Tawag niya pero walang sumagot. Muling umihip ang hangin. Doon niya napansin na bukas ang pinto sa likod bahay. Agad siyang kinabahan. Kiana, nasa si Kian? Kanino lang po nandito ma? Sagot ng bata. Lumabas po yata para hanapin yung tutubi. Agad niyang kinuha ang flashlight at payong. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang kalabog sa gate sa labas. Si Edmond yun, na naka-raincoat. May dalang flashlight din. Almira, nasa na mga bata? Si Kian wala siya. Baka lumabas sa likod, hinahanap ko pa. Dito ka lang, ako na. Anak ko siya! Mariin niyang sagot bago tuluyang sumugod sa ulan. Wala nang oras para mag-away. Sumunod si Edmond, bitbit ang isa pang flashlight. Sa gitna ng ulan, naglakad sila papunta sa kakahuyan, sa likod ng bahay. Puno sila ng putik, at halos hindi na sila makakita dahil sa lakas ng ulan. Doon! Sigaw ni Almira na may makita siyang anino sa malayo. Tumakbo siya kahit halos madulas, pero nahawakan siya ni Edmond sa braso. Dahan-dahan, baka ikaw pa mapahamak. Patuloy silang naghanap. Bawat tawag ni Almira, sinasapawan ng kulog. Ramdam niya ang kaba at takot na matagal nang hindi niya nararamdaman. Hanggang sa narinig nila ang mahinang iyak mula sa ilalim ng malaking puno. Kian! Kian! 2 tawag ni Almira. Nang makita niya ang anak, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Anak, ba't ka lumabas? Akala mo ba?
Sorry po, Mama. Nahulog ko po kasi yung tutubi. Pinisil ni Almira ang likod nito. Basang-basa silang dalawa at nanginginig sa lamig. Tahimik lang si Edmond sa tabi. Pero kinuha nito ang sariling jacket at sinuot sa balikat ni Kian. Halika. Kailangan nating umalis bago lumakas ang ulan. Pagdating nila sa bahay, tinulungan siya ni Edmond na tuyuin ang mga bata. Pinaliguan din kasi niya ang dalawa pa. Salamat. Kung di dahil sa'yo, baka hindi ko siya nahanap agad. Tumangulang ang lalaki. Ginawa ko lang ang tama. Ngunit habang tinitignan niya ito, nakita niyang nanginginig din ang kamay ni Edmond. Natakot ka rin, no? Oo, natakot ako. Anito at nagpanggap na natatawa. Bakit? Akala ko may mawawala ulit. Hindi niya agad naintindihan. Ulit? Tumingin ito sa labas ng bintana, kung saan unti-unting humuhupa ang ulan. Nung bata ako, nawala ang kapatid ko sa gitna ng bagyo. Nakita rin namin siya pero huli na. Nabigla si Almira. Di ko kinaya yung ingay at kaguluhan. Kasi sa isip ko, kapag maingay, may nangyayaring masama. Kaya pinili ko mabuhay ng tahimik. Dagdag pa ng lalaki. Walang sinabi si Almira. Lumapit lang siya at marahang hinawakan ng basang tuwalya at inabot kay Edmond. Kinabukasan, tahimik lang si Almira habang pinapanood si Edmond sa veranda. Nakaupo ito roon at nakatingin sa malayo. Wala sa mukha nito ang karaniwang tikas at lamig ng isang CEO. Sa halip para itong taong pagod. Mula sa loob nakasilip si Almira habang tinutuyo ang buhok ng mga bata. Ligtas na si Kian pero hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kahit ilang beses niya ipaliwanag sa sarili na tapos na ang lahat, naiisip pa rin niya ang takot sa mga mata ni Edmond kagabi. Yun ang unang beses na nakita niyang takot ang isang lalaking walang kinatatakutan. Pagkatapos makatulog ang mga bata, lumabas siya ng bahay. Lumapit siya sa veranda kung saan naroon pa rin si Edmond. Uwi ka na ba sa Maynila? Hindi agad ito tumingin. Baka bukas. Kailangan makita ko ulit ang team. Sobra na ang delay sa proyekto. Ganun nga siguro dapat. Pagkatapos ng ilang sandali, si Edmond naman na nagsalita. Almira, may matagal na sana akong gusto itanong. Matagal ko na rin iniisip. Nilingon ito ni Almira at sa mukha nito'y may bakas ng pag-aalinlangan. Ano yun? Tumingin si Edmond sa loob ng bahay, kung saan nahihimbing sa pagtulog ang tatlong bata. Sila ba? Sila ba ang dahilan kung ba't hindi mo na ako sinundan nun? Edmond, Nung umalis ako papuntang Singapore, hindi ka man lang nagpakita na makauwi ako. Pagbalik ko wala ka na. Ilang taon kitang hinanap. Tapos isang araw bigla na lang kita makikita dito. hindi siya agad nakasagot. Alam niyang darating ang sandaling ito, pero hindi niya akalaing ganito kasakit marinig. Huwag ka manahimik, Almira. May karapatan ako malaman. Di ko alam kung paano ko sisimulan. Tinitigan niya ito. Di ko alam kung sinong ama ng mga bata. Anong ibig mo sabihin? Bago ako umalis nun, sinubukan kong mag-move on. Sinubukan kong kalimutan ka. Naging magulo yung buhay ko, Edmond. May mga desisyon akong pinagsisihan. Nang malaman kong buntis ako, wala akong lakas na alamin kung kanino. Basta alam ko may 3 buhay akong kailangang alagaan. At yun lang ang pinili kong isipin. Tumahimik si Edmond. Hindi niya alam kung galit ba ito o naguguluhan lang. Akala ko, sila ang dahilan kung ba't ayaw mo ako ulit makita. Hindi ko sinadyang saktan ka. Sabi ni Almira, ayokong isipin mong itinago ako. Pero wala rin akong intensyon na ipasa sa ibang responsibilidad na hindi naman sigurado. Tinitigan siya ni Edmond ng matagal. Pero bakit mo hinayaan na isipin ko? Almira, inaamin ko. Nagkaroon ako ng pag-asang baka sila ang mga anak ko. Hindi niya inaasahang masasaktan siya sa narinig. Hindi ko sinasadya na bigyan ka ng maling pag-asa.
Hindi ko rin alam na iniisip mo pala yon. Umiling si Edmond at napangiti ng mapait. Hindi ko alam kung dapat ako magalit o matuwa. Kasi kahit sandali lang, inisip kong baka may parte ako sa mundo na binuo mo. Akala ko may dahilan ako para manatili dito. Edmond. Ngunit tinaas ito ang kamay at marahang pinutol ang sasabihin niya. Di mo kailangan magpaliwanag. Mali ko rin. Ako ang naglagay ng kahulugan sa mga bagay na wala namang ibig sabihin para sa'yo. Tumingin ito sa loob ng bahay. Ang tatlong batay mahimbing pa ring natutulog. Yakap ang isa't isa. Swerte nila. May ina silang handang tumayo mag-isa. Kahit walang kasamang ama. Hindi swerte yon. Sa totoo lang masakit. Pero mas pipiliin ko masaktan kesa magpakasakal sa taong hindi sigurado sa nararamdaman niya. Ilang linggo ang lumipas mula ng gabing yon. Tahimik si Edmond habang nakaupo sa loob ng rest house. Hawak ang puting sobre. Alam niya kung anong laman. Ang resulta ng DNA test na lihim niyang pinagawa. Marahan niyang binuksan ang sobre habang binabasa ang linya ng dokumento. Unti-unting nanlamig ang daliri niya. Negative ang resulta. Hindi niya anak ang bata. Hindi niya anak ang kahit isa sa kanila. Pinikit niya ang mga mata at marahang huminga. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ilang sandali pa bago niya marinig ang yabag ng maliit na paa sa labas. Tito Edmond, tignan niyo po, nakahuli kami ng palaka. Sumilip si Kira. Hawak-hawak ang plastic na may laman na maliit na palaka. Pero hindi po namin sasaktan, promise. Kakainin lang daw ni Kian kapag gutom siya. Di ko naman po sinabi yun. Protesta ng bata. Napangiti si Edmond kahit ayaw niya. Ba't di niyo ibalik yan sa damuhan? Hindi lugar ang bahay para sa kanila. Ayaw pa namin pakawalan. Sagot ni Kiana nang nakangiti. Baka malonely siya. Tinignan ni Edmond ang tatlo. Dati, may ingay lang sila at sagabal sa tahimik niyang mundo. Pero ngayon, parang hindi niya kayang isipin ang bahay na wala ang tawanan ng mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, naging natural ang presensya ni Edmond sa bahay ni Almira. Tinutulungan niya ang mga bata sa paggawa ng school projects. Si Kian, nakaupo sa kandungan habang inaayos nila ang kartulina. Si Kira naman, nakasandal sa braso niya, kumakanta habang nagugupit ng mga larawan. Sir Edmond, sabi ni Kiana isang hapon, habang naglilinis sila sa harap ng bahay. Pwede po ba kayong maging daddy namin kahit hindi kayo yung totoong daddy namin? Halos di siya makapagsalita agad. Ba't mo naman naisip yan? Kasi po, pagkasama namin kayo, safe kami. Tapos pagalit si mama, kayo lang nakakapagpatahan sa kanya. Natahimik si Edmond. Hindi niya alam kung ano isasagot pero sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. I don't know about that. Pero kung gusto niyo akong tawaging tito, I'll take it. Or maybe, coach. Natawa ang tatlo. Coach Edmond! Sabay-sabay nilang sigaw. Kinagabihan, nakaupo siya sa harap ng bahay nang nagtanong si Almira. Di ka naaalis? Not yet. Bakit? Because for once, I'm not running away from noise. I'm learning to live with it. And maybe it's the kind of noise I don't want to lose. Mabilis tumipas ang mga araw sa probinsya. Para kay Edmond, bawat umagay tila unti-unting nagbabago para sa kanya. Si Almira, madalas nakikita niyang abala sa labas. Ngayon sa halip na iwasan ni Edmond ang ingay ng mga bata, siya pa mismo ang naghahanap nito. Tito Edmond, pakidrawing po ako ng bahay sa tabi ng dagat. Tawag ni Kira habang hawak ang notebook. Bahay? Ba't sa tabi ng dagat? Para kapag lumaki kami, may bahay tayong lahat. Sagot ni Kira na may inosenteng ngiti. Halos mapangiti siya. Hindi niya alam kung bakit. Parang ang gaan ng pakiramdam at ang gaan pakinggan ng mga salitang yon. Habang nagdodrawing siya, napansin niya si Kian sa gilid, naabala sa pagtutupi ng papel. Hindi niya mapigilang mapatitig dito. Si Kian hindi gaanong kamukha ni Almira. Mas matangos ang ilong nito. Mas maputi. At may kakaibang kulay ng mata kapag natatamaan ng araw. Ngunit sina Kiana at Kira, parehong bilugan ng pisngi
At may itim na mga mata kagaya ng kay Almira. Hindi niya ito masyadong pansin nung una. Pero habang tumatagal hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi magkamukha ang triplets. May kakaibang pagkakaiba sa features nila. Minsan, napapatingin siya kay Almira. Parang gusto niyang itanong. Pero laging nagbabago ang isip niya. Nag-aayos siya ng motor. Ng lumang generator sa bakuran. Nang lumapit si Almira. Bit-bit nito ang malamig na lemonade. Magpahinga ka muna. Aalisin ko na lang yung putik dyan mamaya. Okay lang ako. Matagal ko na rin gustong ayusin to. Umupo ito sa tabi niya at tahimik lang na pinanood siya. Hindi ka na nagagalit ngayon kahit ginugulo ka ng mga bata. Siguro kasi nasanay na ako. O baka kasi gusto ko na rin yung gulo nila. Hindi ko akalaing maririnig ko yan sa'yo. Nakangiting saad ni Almira. Kahit ako din. But here I am, fixing a generator sa gitna ng probinsya, habang pinapakinggan yung tawanan ng mga batang hindi ko anak. Tumingin siya rito at nakita niya ulit ang Almira na nakilala niya noon. Almira, alam mo ba na miss kita? Kung marinig yan ng mga empleyado mo, baka mawalan ka ng otoridad sa kanila. Pero to be honest, mas gusto ko itong buhay ngayon. May plano ka na bang bumalik ng Maynila? Tumigil siya sandali bago sumagot. Soon. Naayos na halos lahat ng issue sa kumpanya. Nagpapadala na ng report ang PR team. Clean slate daw ulit kami sa press. Good for you. Sagot ng babae pero may bahagyang lungkot sa tinig. Hindi ko alam kung kailan ako alis, pero kapag umalis ako gusto kong bumalik dito. Babalik ka dito? Yes, babalik ako sa inyo. Baka pag bumalik ka may iba ka ng kasama. Ganon ka naman 'di ba? Laging abala? Wala akong balak maghanap pa ng iba. Hindi ko kailangan ng bago kung alam ko nandito yung matagal kong iniwasan. Napansin ni Edmond na mas naging magaan ang pakikitungo nila ni Almira sa isa't isa. Kapag tinutulungan niya itong magluto, napapansin niyang pareho silang natatawa sa maliliit na bagay. Minsan, habang kumakain sila sa labas, biglang nagtanong si Kiana, "Mama, ba't parang nag-aaway pero nagtatawanan kayo ni Tito Edmond?" "Hindi kami nag-aaway anak, nag-uusap lang." Sumabat si Kian. "Mukha nga pong naglalambingan." Napatingin si Edmond kay Almira at halos sabay silang natawa. "Anong alam mo sa lambingan?" Tanong ni Almira sa anak. Oo nga. Anong alam mo sa lambingan? Pag-uulit ni Edmond dito. Kasi po, si Mama tumatawa lang ng ganyan kapag may gusto siya. Sagot ni Kira na parang totoong marunong sa mga bagay ng matatanda. Napailing na lang si Almira habang pinipigilan ang kanyang ngiti. Mga batang to, kung ano-ano naiisip. Araw na ng pag-alis ni Edmond. Maaga pa lang, tahimik na ang paligid pero hindi ganun ang loob ng bahay ni Almira. Si Kira, mahigpit ang hawak sa kamay ni Edmond. Si Kia naman pilit pinipigilan ng pag-iyak. At si Kiana naman tahimik lang. Pero nangingilid ang luha sa mga mata. Babalik po kayo, diba? Umupo si Edmond sa harap nila at tinapik ang ulo ng mga bata. Oo, babalik naman ako. Promise? Na hindi po tulad sa TV na hindi na bumabalik? Tanong ng isang bata habang sinisinghot ang sipon. Napangiti siya kahit may kirot sa dibdib. Promise. Kahit busy ako, babalik ako. At kapag bumalik ako, may dala akong pasalubong. Gusto niyo ba yun? Sabay-sabay silang tumango, pero hindi pa rin nila mapigilan ang pag-iyak. Nasa tabi lang si Almira, at pinipigilan ding maluha. Ayaw niyang ipakita na mabigat sa kanya ang pag-alis ni Edmond. Gusto niyang magmukhang matatag, pero nang tumingin to sa kanya hindi niya nakinaya. Almira, tatawag ako kapag kaya ko. And thank you. Ngumiti siya ng pilit. Ingat ka sa biyahe. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. I'll find a way to come back. Tuluyan na umalis si Edmond. Sakay ng van papuntang Maynila. Habang papalayo ito, pinagmamasdan ni Almira ang mga anak na tumatakbo sa kalsada at hinahabol ang sasakyan. Bye, Tito Edmond! Sigaw ni Kiana habang hawak ang panyo. Babalik ka ha? Nang tuluyan nang mawala sa paningin nila ang sasakyan, doon na bumigay ang luha ni Almira. Bumalik na sa normal ang buhay niya. Pero ramdam niya kakulangan sa paligid. Tuwing gabi,
Hinihintay ng mga bata ang tawag ni Edmond. Minsan tumatawag ito, minsan hindi, pero laging may dahilan. Kapag naririnig niya ang boses nito sa telepono, parang biglang gumagaan ang bahay. Nag-aayos siya ng lumang dokumento sa aparador nang may natagpuan siyang lumang envelope. Nakasulat dito ang pangalan ng kaibigan niya noon na si Irene. Si Irene ang isa sa mga babaeng kasabay niyang nanganak. Bagyo rin noon. Pareho silang buntis, parehong nasa ospital. Ngunit sa gabing yun nagkaaberya. Si Irene, ang isa sa mga babaeng hindi nakaligtas matapos manganak, ayon sa nurse. Pero may mga kwento ring nagkapalit-palit daw ang mga sanggol dahil sa madaliang paglikas ng bahain ng maternity wing. Hindi niya pinansin noon, akala niya imposible. Ngayon habang binabasa niya ang lumang liham mula kay Irene, bumalik ang lahat ng tanong na tinakasan niya. Nanginginig ang kamay ni Almira habang binabasa ito. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Bumalik sa isip niya ang mga bata. Si Kira at si Kiana, parehong kamukha niya. Si Kian hindi niya kamukha. Hindi siya agad nakapagsalita. Umupo siya sa gilid ng kama at doon siya tuluyang napaluha. Tumawag siya sa dating nurse na nakilala niya noon sa ospital. Nasa Amerika na ito. Pero mabuti at naalala pa siya. Almira, sabi ng nurse sa kabilang linya. My God, it's been years! I just need to know something. Noong bagyo, may issue ba talaga ang pagkakapalit ng mga bata? Tumahimik ang nasa kabilang linya bago ito sumagot. Yes, pero confidential yon. May mga sanggol na nailikas na magkakahalo. Isa sa mga bata dinala sa isang foundation. Ang pangalan niya Levi. Later on, inampon siya ng mag-asawang Amerikano. Nasa Seattle na siya ngayon. Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Almira. Levi, yun ang pangalan na gusto ko ibigay kung lalaki ang anak ko. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng nurse ulit. May picture ka ba kahit isa lang? Ilang minuto ang lumipas bago siya nakatanggap ng email. Nang buksan niya ito, halos mabitawan niya ang cellphone. Isang litrato ng batang 6 na taong gulang. Maputing-maputi, may itim na buhok, at may parehong mata ng sa kanya, at ng 2 pa niyang anak. Doon siya tuluyang napahagulhol. Nasa gitna ng isang business meeting si Edmond, nang biglang kumatok ang assistant niya sa pinto. Sir, may bisita po kayo. Bata raw po. Gusto raw kayo makita ng personal? Bata. Opo, sir. Mga 6 o 7 taong gulang siguro. Sabi niya importante daw. Nagkatingin na ng mga kasamahan niya sa meeting, ngunit pinutol niya agad ang diskusyon. Tell that person to wait outside. Paglabas niya ng conference room, agad niya nakita ang isang batang lalaki na nakaupo sa lobby. May hawak na maliit na backpack at may kumpiyansang hindi mo iisiping taglay ng isang bata. Maganda ang tindig nito, maputi, may itim na buhok at mga matang pamilyar. Are you Mr. Villaseran? Tanong ng bata. Yes, and who are you? My name is Levi. Anak ako ng kakilala mong Amerikano, sabi nila. Sino nagsabi niyan? Sir, may kasamang guardian kanina yung bata, pero umalis daw sandali, may iniabot lang sa security. Bumalik ang tingin ni Edmond sa bata. Anong kailangan mo sa akin, Levi? Gusto ko lang kayo makilala. Gusto ko malaman kung totoo. Totoo ang alin? Totoo na kayo yung tatay ko. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ano? You're my father. Nalaman ko sa foster parents ko. Recently lang nila ako inampon pero bago nila ako kinuha, nakita ko ang record ng biological parents ko. Edmond Villaseran and Almira Villaseran. Almira? Nanigas si Edmond sa kinatatayuan. Tumango si Levi. Di ko pa siya nakikita pero alam kong siya nanay ko. Nakita ko rin ang kapatid ko sa picture. Anong pinagsasabi mo? Wala akong anak. Tumaas ang kilay ng bata. Baka hindi niyo lang po alam, pero may mga dokumento ako. Kinuha nito ang maliit na folder mula sa bag at inabot sa kanya. Sa loob, may photocopy ng birth certificate at ilang papel mula sa adoption center. Halos mapakapit siya sa gilid ng mesa. Imposible. Nagpa-DNA na ako. Negative ang result. Siguro po dahil mali ang sample.
Baka ang nakuhanan niyo, hindi ko kapatid. Yung kasama ng mama ko ngayon, hindi ako yun. Tinitigan niya ito. Hindi niya alam kung anong mas nakakagulat. Ang sinasabi ng bata o ang paraan ng pagkakasabi nito. Hindi ito katulad ng ibang 6 na taong gulang. May talas sa mata. May galit na hindi dapat maramdaman ng isang bata. Kung talagang anak kita, ba't ngayon ka lang lumapit? Dahil gusto ko malaman kung totoo yung sinasabi nila. Sabi nila, iniwan mo kami. Na mayaman ka pero hindi mo lang kami hinanap. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng lumaking walang pamilya? Hindi agad nakasigot si Edmond. Tila may tinamaan sa loob. I was adopted 1.5 years ago. Pero kahit bago ako inampon, alam ko na kung sino ako. Di ko lang maintindihan kung bakit walang gustong magpaliwanag. Levi, hindi ko alam kung saan mo yun nakuha. Pero hindi ko alam na may anak ako, kung alam mo lang. Pinutol siya ng bata. Kung alam niyo lang gagawin niyo ang tama. Of course, di ko iiwan ang anak ko. Hindi ko kayo kilala. Pero gusto ko malaman kung kaya niyo akong kilalanin kahit wala akong patunay. Gusto ko lang malaman kung kaya niyo akong tanggapin bago niyo malaman ang totoo. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Kaya't sa halip, marahan niyang kinuha ang kamay ng bata. We'll find out the truth together. Pinasuri ni Edmond ang DNA ng bata. Ayaw niyang umasa, pero may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang resulta. Binuksan niya ang sobre. At halos ayaw niya pang tingnan. Ang resulta ay positibo. Napatigil siya. Paulit-ulit na binasa ang papel. Pero hindi nagbabago ang nakasulat. Positive. Anak niya nga si Levi. Pumasok si Levi sa opisina dala ang maliit na bag. So nakita mo na result? Yes, and you were right. Wala itong tugon. Tumingin lang si Levi sa sahig. Hawak ang strap ng bag. You're my son. Hindi ko alam kung paano nangyari pero. Di ko naman kayo sinadya puntahan para marinig yan. Ano ibig mo sabihin? Gusto ko lang malaman kung sino kayo. Gusto ko lang makita kung totoo ang sinasabi sa akin. Pero hindi ko gustong bumalik sa kanila. You mean sa nanay mo? Di ko siya kilala. Di ko nga alam kung ba't kailangan ko siya makita. Ang alam ko lang, iniwan niya ako. I grew up thinking I wasn't wanted. Ngayon na lang alam ko kung sino siya. Para mas gusto ko na lang na wag na lang malaman. Naramdaman ni Edmond ang pagbigat ng dibdib. Nakatingin siya sa anak niyang halos kasing edad ng mga batang naiwan sa probinsya. Pero ibang-iba si Levi. May laman ang bawat salita nito. Parang bata na napilitang tumanda ng mas maaga. Levi, hindi mo pa siya kilala. Hindi mo alam ang buong kwento. I don't need to. I'm fine where I am. My foster parents are kind. I just needed to know who I really am and that's all. Kinagabihan nakaupo si Edmond sa loob ng kondo. Hawak ang baso ng tubig na hindi niya maubos. Paulit-ulit niyang iniisip ang mukha ni Levi. Tinawagan niya si Almira. Hindi siya sigurado kung handa siya pero kailangan niyang sabihin ang totoo. Almira, may kailangan tayong pag-usapan. Bakit? May problema ba? Hindi ko alam kung matatawag mo tong problema. Pero may dumating sa opisina ko kanina, isang bata. Bata? His name is Levi. And he says he's our son. Paano mo? Paano mo siya nakita? Siya ang lumapit sa akin. Nagpa-DNA ako positive. Diyos ko. Ang pinakamasakit sa lahat, alam mo na pala. Hindi ko sinadyang itago. I was scared. Alam kong aalis ka ulit. Alam kong kapag sinabi ko baka bumalik ka sa Maynila at hindi na lumingon. I thought I could protect him by staying silent. Almira, may karapatan ako malaman. I know. Alam ko pero Edmond, hindi ko naman alam na nagkapalit-palit yung mga bata hanggang sa nakita ko yung liham ni Irene. Nalaman ko lang din kamakailan. Pinikit ni Edmond ang mga mata. Damdam niya ang panginginig sa boses ni Almira. At kahit galit siya sa ginawa nito, mas nanaig ang awa. Levi doesn't want to see you. Natahimik si Almira. Alam ko, di ko siya masisisi. Iniwan ko siya kahit di ko sinasadya. Ano pang mukha mapapakita ko sa kanya? Di mo kasalanan. Hindi mo kontrolado ang nangyari. At hindi mo pinili na mangyari to sa atin. Pero pinili ko magsinungaling. Pinili ko itago yung totoo. At ngayon galit siya sa akin. Galit din siguro siya sa'yo.
Hindi ko alam kung kaya pa nating ayusin to. Pero kung may pagkakataon ka pakiusap lang, alagaan mo siya kahit galit siya. Kahit pa hindi niya kayang tanggapin, wag mo siyang bitawan. Pag dumating ang araw na handa na siya, ikaw ang unang haharap sa kanya. Dahil kahit galit siya ngayon, alam kong hahanapin niya pa rin yung tatay niya. No, ikaw dapat ang humarap sa kanya. Alam kong hinahanap niya pa rin ang kanyang ina. Humagulhol na si Almira sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya, kahit di niya ako kaya makita, mahal ko siya. Simula na umalis si Levi matapos makumpirmang anak niya ito, tila may butas sa dibdib niya na hindi may paliwanag. Gusto niyang ayusin lahat, pero ayaw niyang pilitin ang bata. Ayaw niyang maging dahilan ng panibagong sakit. Kaya't nagpasya siya. Gusto ko makita si Levi bago siya bumalik sa Amerika. Sabi niya sa telepono kay Almira. Pero hindi ko kayang gawin to na mag-isa. Kailangan ko makasama ka. Sigurado ka bang gusto niya ako makita? Hindi ako sigurado. Pero kung di natin susubukan, baka habang buhay na siyang maniwalang iniwan mo siya. Pinasundo ni Edmond si Almira mula sa probinsya. Almira, Sabi ni Edmond habang magkasabay silang naglalakad papunta sa meeting area. hindi mo kailangan piliting tanggapin ka. Let him speak, let him feel. Hindi ko naman siya pipilitin. Gusto ko lang siya makita kahit sandali. Ang lugar ay isang maliit na cafe malapit sa adoption center. Nasa loob na si Levi at tahimik na naglalaro sa tablet habang nakaupo sa sulok. Nang pumasok sina Edmond at Almira, agad na tumingin ang bata. Nagulat ito nang makita si Almira. Tumayo ito mula upuan, pero hindi lumapit. Levi, may gusto lang sana sabihin sa iyo ang mama mo. Tiningnan ni Levi si Almira ng matagal. Siya ba talaga? Yes, siya ang mama mo. Levi anak, I'm so sorry. Ani Almira at paunti-unting lumapit. Sorry kung hindi kita hinanap agad. Akala ko wala ka na. Akala ko nawala ka sa akin. Akala mo ganun lang. Akala mo ganun lang yon. Kung alam mo lang, kung ilang taon kitang hinanap. Kung alam mo lang kung ilang gabi ako nanalangin na sana buhay ka. Umiling si Levi. Buhay nga ako pero wala ka naman. Di ko narinig pangalan mo. Di ko alam kung ano mukha mo. Di ko naramdaman na may nagmamahal sa akin. Anak, humakbang si Almira pero umatras ito. Huwag mo akong tawagin ganyan. Tumulo ang luha ni Almira, pero hindi siya umatras. Okay. Pero kahit ayaw mong marinig ngayon, ikaw pa rin ang anak ko. Kahit galit ka sa akin, karapatan mong magalit, naiintindihan ko. Tumahimik lang si Levi, ngunit patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi nito. I love my foster parents. They're my family. They took care of me. They didn't lie to me. Tumango si Almira habang tinatanggap ang bawat salita. Kahit parang tinutusok siya sa dibdib. Mahal mo sila. Naiintindihan ko yon. At dapat mo silang mahalin dahil sila ang nagpapalaki sa'yo. Pero sana, kahit di mo pa ako kayang patawarin, hayaan mong mahalin pa rin kita. Tumahimik ang bata at pagkatapos tumingin kay Edmond. Dad. Nabigla si Edmond sa tawag na yon. Yes. Can I go back to them now? Tanong ni Levi. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero sana wag mo kaming kalimutan. We're not trying to take you away. We just wanted to see you. Tumango lang si Levi pero hindi tumingin muli kay Almira. Kinuha nito ang bag at lumapit sa pintuan. Sandaling tumigil bago lumingon. Thank you for telling me the truth, but I'm happy where I am. Makalipas ng ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Tuluyan ang bumuti ang kalagayan ng kumpanya ni Edmond. Naging maayos ang proyekto, muling tumataas ang stocks, at unti-unti na ring bumabalik ang reputasyon niyang minsang nadungisan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na yon, may isang bagay na mas mahalaga sa kanya ngayon. Ang tahanan na binubuo niya kasama si Almira at ang mga bata. Sure ka bang okay lang sa'yo na tumira sa Maynila? Tanong ni Edmond nang buksan ang pinto ng bagong bahay. Maliit lang ito kumpara sa penthouse niya dati. May hardin sa likod at may amoy ng bagong pintura at kortinang pinili mismo ni Almira. Ngumiti si Almira habang bitbit ang kahon ng gamit.
Okay lang basta magkakasama tayo. Tsaka sabi ng mga bata, gusto nila ng bahay na may malaking bintana para raw makakita ng mga bituin. Napangiti si Edmond. Pwede naman tayo bumili ng telescope, mas malinaw pa. Hindi teleskopyo ang gusto nila. Ang gusto nila yung sama-sama silang nanonood sa labas. Kasi daw kapag sabay-sabay, mas madali raw humiling. At ikaw, may hiling ka rin ba? Tumingin si Almira sa labas ng bintana, tila nag-iisip. Wala na siguro. Kasi parang natupad na. Napangiti si Edmond at dahan-dahang lumapit. Sigurado ka? Oo, pero kung may isa pa akong hihilingin, Anong hiling? na sana wag ka nang umalis. Huminga si Edmond ng malalim at marahang hinawakan ng kamay ng babae. Hindi na ako aalis, promise. Hindi na ako lalayo sa inyo. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, umupo si Almira sa sofa at napangiti habang pinagmamasdan si Edmond na abala sa pagbubukas ng kahon ng mga picture frame. Hindi mo kailangan gawin yan, ako na mag-aayos maya-maya. Ngumiti si Edmond, pero hindi tumigil sa ginagawa. Gusto ko lang makita ko saan bagay ilagay itong picture natin. Kinuha niya ang lumang larawan, yung kuha nila nung college. Pareho pa silang payat at walang idea kung saan hahantong ang buhay nila. Nasa isang litrato nga tayo, pero ilang taon din tayo hindi nagkita ha. Siguro kasi may tamang oras para sa lahat. Noon ang alam ko lang, gusto ko maging matagumpay. Hindi ko alam na habang hinahabol ko yun, ikaw pala yung direksyon na nawawala sa akin. Ang dami mo na talagang alam sabihin ngayon, no? Dati puro deadlines at graphs na ang laman ng utak mo. Growth. Ngayon marunong na ako mag-prioritize. At ikaw ang priority ko. Lumalim ang gabi. Nagpatugtog si Edmond na lumang kanta sa cellphone niya. Yung madalas nilang pinapakinggan ng college. Still remember this? Of course. How could I forget the song you forced me to dance to? Di kita pinilit ah. Nag-volunteer ka kaya? Hindi totoo yan, no? Pero kung gusto mong sumayaw ulit this time, magvo-volunteer na talaga ako. Maya-maya, napailing na lang si Almira habang pinagmamastang sumasayaw ang lalaki. Marahan silang sumayaw sa gitna ng sala. Habang nakaupo sa gilid ang mga bata at nagtatawanan. Nanay, Daddy, kinikilig ako! Sigaw ni Kiana. E di kiligin ka. Sagot ni Almira. Habang natatawang nakasandal sa dibdib ni Edmond. Lumipas ang maraming taon, lumaki ang tatlong bata. Si Kiana nakatapos ng architecture. Si Kira nag-aral ng interior design. Si Kian, sumunod sa yapak ng ama bilang isang negosyante. Sa edad na 45, si Edmond ay tila mas bata pa rin sa galaw at muka. Lalo na kapag kasama si Almira. Kahit naabala pa rin sa kumpanya. Madalas niyang inuuna ang pamilya kaysa negosyo. Ngunit isang umaga, busy siya sa pagre-review ng bagong proposal sa opisina nang may kumatok sa pinto. Sir, may gusto makipagkita sa inyo. Hindi raw siya nagpa-schedule pero sabi niya importante. Anong pangalan? Tanong ni Edmond, halos hindi inaalis ang tingin sa dokumento. Levi Foster po. Tumigil siya sa pagsusulat. Mabagal niyang inilapag ang ballpen. Levi? Opo, sir. Siya yung anak ng Foster couple na may-ari ng Foster Enterprises sa Seattle. He said, he flew in personally to discuss something with you. Sandali siyang natahimik. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Hindi na ito ang batang umiiyak nun sa cafe. Ito na ang lalaking humaharap ngayon bilang isang CEO. Let him in. Sabi ni Edmond sa wakas. Pagpasok ni Levi, halos di siya makapaniwala sa nakikita. Matangkad dito, maayos manamit, at may aura ng kumpiyansa na tila minana mismo sa kanya. Mr. Villeceran, it's been a long time. Levi, you've grown. Ngumiti ito. People grow up fast, especially when they don't have time to depend on anyone. Ramdam ni Edmond ang kurot sa sinabi nito, pero hindi siya nagpahalata. Anong sadya mo? I'm here for business. Foster Enterprises is interested in collaborating with Villeceran Tech for a joint renewable project. Pero gusto ko ako mismo makipag-usap sa inyo.
Negosyo. So this is just about work. Yes, let's keep it professional. You're the man I respect in business, not the one I call dad. Parang may tumama sa dibdib ni Edmond, pero pinanatili niyang kalmado ang muka. Alright, kung trabaho ang pag-uusapan then let's talk about business. At ganun nga ang ginawa nila. Dalawa silang CEO na nag-uusap ng formal. Ngunit sa bawat tingin ni Edmond, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kamukha ni Levi, sina Kiana at Kira. Matapos ng ilang oras sa pag-uusap, tumayo si Levi. Thank you for your time, Mr. Villaseran. My team will finalize the documents. Levi, Sabi ni Edmond bago ito tuluyang lumabas. you did well. Ngumiti ang binatas sa kanya. I learned from the best. Pagkaalis ni Levi na natiling nakaupo si Edmond, pinagmasdan niya itong sinarhan pa ang pinto. Hindi niya alam kung kailan pa ba makakalimutan ng anak ang nakaraan. Kinahapunan dumating si Almira kasama ang 3 nilang anak sa opisina. Plano nilang sabay-sabay mag-lunch, kaya napilitan siyang umiti kahit ramdam niya ang bigat. Pa, grabe ang traffic ah. Buti na lang si Kuya nagmaneho. Sabi ni Kira. Nauna ka umalis kanina, Dad. Sino yung guy na umalis bago kami pumasok? Parang nakita ko yun sa business news. Napatingin si Edmond, ngunit hindi agad sumagot. Ba't mo na itanong? Kasi kamukha namin eh. As in, sobrang kamukha. Kala ko nga kamag-anak natin. Nagkatingin ng sina Kian at Kira. Oo nga pa. Even the eyes parang sayo. Saad ni Kira. Ngumiti si Almira, pero ramdam ni Edmond na napansin din ito. Si Levi yun, CEO ng Foster Enterprises. Tumingin sa kanya si Kira. Levi as in yung... Tumango si Edmond, bago pa niya matapos. Siya yun. You're right. Pa, kapatid namin siya no. Hindi agad sumagot si Edmond. It's very complicated. Pero kamukha namin siya. I mean, hindi mo kailangan sabihin. We know. Napatingin si Almira sa mga anak nila. Hindi namin sinadyang itago. Alam namin hindi niya na gustong bumalik. And he built his own life. So may kapatid pa pala kami. Hindi namin siya kilala. Pero parang gusto ko siyang makilala. Kung ayaw niya muna, okay lang. Sang-ayon ni Kian. Pero one day baka gusto niya rin makasama kami. Mukhang mas matured siya kaysa sa amin. Napangiti si Edmond. May bakas ng lungkot. He is. And he had to be strong for himself. Lumapit si Kira at hinawakan ang kamay ng ama. Dad, don't worry, he'll come around. Baka hindi lang ngayon pero someday. Hapon na, nang umuwi si Kian mula opisina. Tulad na nakasanayan, dumaan muna siya sa cafe malapit sa bahay nila. Ngunit di niya inaasahan na makikita doon ang isang pamilyar na muka. Ang lalaking minsang nakita lang nila sa opisina ng ama. Nakakala niya hindi na ulit babalik. Lumingon ang lalaki nang tinawag niya ito kung saan ito nagkakape. Kian, ikaw pala yan. Ngumiti si Kian at umupo sa tapat nito. Tagal kong gusto makausap ka. Alam kong hindi ako yung tipong hinahanap, pero gusto ko magpasalamat. Pasalamat? Tanong ni Levi. Yes. Alam ko na hindi talaga ako anak ni Dad. Matagal ko na rin alam. Pero hindi ko sinabi kahit kanino, kasi hindi naman nagbago ang pagmamahal nila sa akin. Tinuring nila akong tunay na anak. At sa totoo lang, kung wala ako sa kanila, hindi ko malalaman kung ano yung ibig sabihin ng pamilya. Halata ang panlalambot sa ekspresyon nito. So alam mo lahat. Alam ko. Alam ko rin na ikaw yung nawawala noon. Pero gusto ko malaman mo, hindi ka kailanman pinalitan na isang tulad ko. Hindi ka rin kinalimutan ng pamilya natin. You were always part of our story kahit wala ka. Napayuko si Levi habang hawak ang kape. Tagal kong inisip na wala akong lugar sa pamilya nila. Na wala akong karapatang bumalik. Ngumiti si Kian. Baka oras na para baguhin mo yung iniisip mo. Nasa bahay lang sila ngayon. Nagluluto ng dinner, sumama ka. Nang makarating sila sa bahay, abala si Almira sa paghahanda ng mesa. Si Edmond naman, nasa labas, habang nag-aayos ng ilaw sa hardin, at tumatawa kasama si Kira at Kiana.
Ang amoy ng nilulutong adobo ang kumakalat sa buong bahay. Ang ganda ng ilaw, Dad! Parang pang Christmas. Para special. May bago tayong bisita mamaya. Bisita? Sino? Ngunit bago makasagot, narinig nilang bumukas ang gate. Pumasok si Kian at hinila nito papasok ang lalaking kasama. Guys, may bisita nga pala tayo. At di ko na pinatagal pa. Lahat sila napalingon. Tumigil si Edmond kahit hawak pa ang extension cord na makitang may kasama ang kanilang anak na si Kian. Levi? Tumayo si Almira mula sa mesa. Parang bumagal ang paligid habang nagkakatinginan silang lahat. Nakatayo lang si Levi sa may pintuan at hindi alam kung aalis o mananatili. Hi, I didn't mean to intrude. Ngumiti si Almira at bago pa makapagsalita si Edmond, siya na ang lumapit. Wala kang inistorbo, anak. Naghihintay kami sa'yo. Hindi na nakasagot si Levi. Nakita ni Edmond kung paano nanginig ang kamay nito bago tuluyang umiti. You really waited? Always. Sagot ni Almira sa anak. Lumapit si Edmond. Marahang nilagay ang kamay sa balikat ni Levi. Wala nang kailangan paliwanag. You're home. Sumisinghot-singhot si Kiana sa gilid. Si Kira naman, pinipigilan ng pagluha. Grabe. Pareho talaga kayo ng mata ni Dad. Di na kailangan ng DNA test. Natawa si Levi at nahiya. So you must be Kira. Ako si Kira. Siya si Kiana. Siya si Kian. Finally, kompleto na tayo. Saad ni Kiana. I guess so. Okay na ang dinner. Sigaw ni Almira habang pinupunasan ng mata. Kumain muna tayo bago pa lumamig. Sabay-sabay silang umupo sa mesa habang kumakain. At halos, hindi maipinta ang saya sa mukha ng bawat isa. Si Edmond, tahimik lang pero halata sa mga mata ang ligayang matagal niyang hinihintay. Paminsan-minsan, tinitignan niya si Levi na parang hindi makapaniwalang nandun talaga ito. Ang sarap po na luto ni Mama. Namiss ko pala to. Kahit di ko alam na namimiss ko. Marami ka pang mamimiss dito. Saad ng kapatid na si Kira, kaya bumalik ka palagi ha? Sumang-ayon naman si Almira sa sinabi ng anak. Pwede pa nga siyang dito tumira eh. May extra room pa kami sa taas. Natawa si Edmond. Hayaan niyo muna siyang mag-decide. Baka gusto niya magpahinga sa hotel. Ngumiti si Levi. I might take you up on that next time. Pagkatapos ng hapunan, naglabas si Kira ng lumang gitara at kumanta habang sabay-sabay silang nagkakasiyahan. Sa bawat halakhak naramdaman ni Levi na unti-unti siyang bumabalik sa isang tahanan na hindi niya naranasan habang lumalaki. Tila matagal nang nakalaan para sa kanya ito. Lumapit si Edmond dito at marahang tinapik ang balikat. I'm proud of you, Levi. You've come a long way. Thank you, Dad. Sandaling natahimik ang lahat. Halos hindi agad nakapagsalita si Edmond. Pero nang marinig niya ang salitang yon, ngumiti siya ng malawak. Welcome home, son. Sabi nga nila kahit anong layo, kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa karami ang pinagdaanan, kung totoo ang koneksyon, matatagpuan pa rin ng mga tao ang daan pabalik sa isa't isa. Hindi lahat ng pagkawalay ay katapusan. Minsan, kailangan lang magkalayo para matutunan kung gaano kahalaga ang taong iniwan mo o iniwan ka. May mga pangyayaring hindi natin gusto. Mga desisyong nagdulot ng sakit o mga pagkakataong hindi natin kontrolado. Pero sa likod ng bawat pagkawala at paghihiwalay, may dahilan nito at may layunin. Ang tadhana, kahit gaano kalikot, may paraan para itama ang mga bagay sa tamang oras. The end.